Canadian capital of the Philippines. It is with great honor and excitement that we welcome our future governor, Governor Mike Rivera, and our friends from the media to this special gathering. Your presence today highlights the importance of collaboration and shared goals as we continue to work for the progress of Batangas and beyond. Thank you for joining us, and we look forward to a meaningful and engaging discussion. And to recognize our media friends for this event, first, let's have J.R. Nari, the leader of News Philippines. Gob, magandang hapon. Kaugnay po dito sa Kapakahan Festival, ano na po ba bang estado ngayon ang Padre Garcia when it comes sa income generation ng Kapakahan? Magandang hapon. So far naman ito yung Padre Garcia. Maganda ho yung financial stability ng bayan ng Padre Garcia. Lalo lang sa... Mike po. lalo na ho na nare-realize ko lahat ang aming target dito na budget ho namin konti lang, 290 million. Pero nare-realize ko ito. So, dalawa ng patulong-tulong ho ng Municipal Treasury, BPLO. So, tulong-tulong ho dito, nakukuha ho namin ito. Yung target, nakukuha ho namin. Ako na po next, Gani Orofo from DZJB Radio Calabarzon. Gob Mike and Congressman Nestor Burgos, magandang hapon po sa inyo. Kanina po, nasaksihan natin yung pagsalubong sa inyo ng mga tao doon sa inyong tandem na magkasama kayo doon sa motorcade kanina ni Governor Dodong Mandanas. Ano ang nafe-feel nyo? Talagang kayo ho ba ang gagawing isusulong bilang ka-running mate ni Governor Dodong Mandanas bilang governor niya at siya po ang vice governor? Sa inyong pag-uusap, honestly. Okay, maganda. Alam nyo, si Governor Mandanas ay dati ko kasama sa Congress, noong 15 Congress. Kilala ko kung paano tumatakbo ang utak niya. Kilala ko si Governor Mandanas kung paano mag-desisyon. Sa ngayon naman, lagi niya sinasabi, Mike, ikaw yung qualified na maging governor. At hindi naman mo nagsasabi yan sa ibang tao, lalo na paglarangan ng politika na bubula-bulahin ka niya. Hindi yan. So sa tingin ko, maliwanag ko ang utak at maliwanag ko ang pag-iisip ng ating naman na Governor Mandanas na si Mike Rivera ang dadalhin. Kasi sa narating niya sinasabi, napakaganda ng Padre Garcia, comparing mo sa ibang bayan. Napanood po ng buong Pilipinas, hindi lang pati mga taga-abroad yung nangyari kanina noon, bagamat umuulan. Ano pong pinatunayan nito doon sa inyong kapiestahan ngayon, yung inyong Kapakahan Festival? Natuloy pa rin kayo kahit na malakas po ang buhos na ulan kanina? Alam niyo yung bayan ng Padre Garcia, ito ay, kung sabi niya, parang tayo, yung Pinoy tayo, patriotic tayo. Ang mga kababayan ko dito sa Padre Garcia, mahal ang bayan ng Padre Garcia. So hindi pagpapakita lang, hindi pagmamahal sa mga namumuno, kundi mahal na mahal nila talaga ang bayan nito. Kaya nga ang sumusunod So umulan man o umaraw, nakikita mo nila yung mga political leaders dito nakatayo, hindi kumukover kahit umuulan. Nakikita ho nila. Kung nababasa ho kami, mas gugustuhin mo nila ng basahin mo namin. Sige po. Magandang hapon po, Gob. Ano po ang pinaka-special ngayong 75th founding anniversary compared sa mga nagdaang anniversary po ng bayan ng Padre Garcia? Ito kasi sineselebrate lang namin annually, yearly. Pero every 5 years, saka lang ho kami gumagawa ng malaking events. Kasi una hindi pa kaya ng bayan ng Padre Garcia yung taon-taon may ganitong celebration. So, simple lang ho. After nito, 76 na kami, simple lang. 77, simple lang. 78 years, simple lang. 79. Ang kasunod nito talagang malaki siguro yung 80th namin po. Year, founding anniversary. So, pagkakaiba ho nito, mas nakikita ho na maraming tao yung pagkakaisa. Mas nakikita ko na maraming tao yung kasiyahan. Pakikita niyo sa mukha ng tao na napakasaya nila. Wala ko kaming artistang dinadala dito. Hindi ko katulad ng ibang mga foundation day na puro artista kaya dumadami ang tao. Nag-start to ito na November 28 yung aming switch on ng Christmas light pero more than 10,000 yung tao nandito.
walang artista, kami-kami lang, pero dinadayo ng maraming bayan. Uno, nakikita yung kalinisan ng bayan ng Matigas. Gob, tanong ko lang, Marlete ng Radyo Bravo Nationwide. Kanina marami mga VIP dumating at nandyan si dating Senador Leila de Lima, Senador Bato at iba pang mga kilalang mga tao. So sila ba yung sumusuporta sa iyo, Gob Mike, sa pagtakbo mo? Isa sila sa mga sumusuporta sa pagtakbo mo at naniniwala bilang gobernador ng Lalawigan ng Batangas? Sila Ma'am Laila, matagal ko ng boss. Si Congressman Erin Tanyada, kasama ko sa Kongreso ng dalawang panahon. Ito yung 15 at 16 Congress. So nandito sila para makiisa at ipakita sa maraming tao na kaibigan nila si Mike Rivera. So ganoon din yung Senator Bato, kaibigan mo natin. At nagpapakita ko ng pagsuporta. Hindi lang mo pagsuporta sa akin, kundi pagsuporta sa Foundation Day ng Bayan ng Matigas. Thank you, Gob. Thank you. Yes, good afternoon po, Doc Mike. Marlon Luis na from GMA7 and also Jory Veritas. Bale, saksi po yung lahat po na nung bumagyo po yung Christine ay isa po talaga sa natamaan po itong Batangas, particularly Agoncillo, Laurel, and Talisay. Ano po yung na-realize po nito sa pag-iikot niyo po? And siguro ano pa po yung magagawa ko natin? Sakasakali po na maupo po tayo and may mangyari na naman na gano'n na kalakas ng mga bagyo. So, alam niyo, sanay ako sa nag-aaral ko kasi ako ng risk management. So, yung mga ganitong bagay, hindi na bago sa akin. Nung ako'y congressman, nandiyan ako sa Yolanda, nandiyan ako sa malalaking bagyo. Nung ako naman yung mayors, nandiyan ako sa mga party ng Cagayan Valley. So, every time mo na may ganyan sa kunahan, nandiyan mo ako. At itong nangyari sa atin sa Batangas, hindi ito bago sa akin. Ang akin lang naman, with due respect naman sa lahat na nakaupo, kailangan mo ay handa talaga. So, ang isa lang sa nakita ko doon, with due respect ko sa mga nakaupo, kailangan mo lagi may command post kung saan nangyari. At talagang may tumatayo isang leader. Itong leader na ito, hindi mo kailangan kumalaw. Ikaw lang nag-iisip at ikaw nagmamanda. Para at least magawa ka agad ng paraan yung mga problema na nakuha natin, na dumating. So, kung sakali po ako dadating na gobernador, hindi lang po yung nakita nyo sa Talisay. Kasi ako no, second day pa lang ako, nasa Talisay na ako. Nagpapaklearing na ako ng daan para maging passable papunta ng Laurel. Nandiyan din ako sa Lemery, sa 4 na barangay. Ang laki yun ng problema. Sabi ko nga, kung magiging gobernador ako, kailangan gawa ng master plan. Lalo na ang bayan ng Lemery at bayan ng Laurel. Agoncillo. Kasi every time mag-uulan dito, sigurado yung mga lahat nasa kabahayan na. Kasi ang babaw mo ng ilog, yung mga river bank, puno na. So dapat to, siguro gawa ng magandang plano. Hindi lang o dredging, kailangan ng mga natay. Kasi pag bumaha o uli, sigurado sasabog na naman ng Lemery, Agoncillo at Laurel. So, sabi ko sa sarili ko, dapat handa ang Batangas dito. Hindi lang ko sa patok ng bulkan. Sa nakita kong pag-ikot ko, wala ng problema na may encounter ko kung sakali po kung magiging gobernador. Okay, good afternoon po. My question is this, kasi 6 months na lamang ay election na, no? Kukumustahin lang namin ang iyong pag-ikot dito sa lalawigan. How do you rate 1 to 10 yung response sa iyo ng ating mga kababayan Batanggenyo? Hindi ko pwede sagutin yan eh. Strategy ng laban na. Hindi ko pwede sagutin. Wala akong magagawa kasi sa pera sa kanila eh. Hindi rin ako mahilig sa TikTok. Hindi ako mahilig sa publicity. Pero gagawa ko ng parang manalo para sa tao. Ilang gano'n kasimple. Hindi ko pwede ikwento dito lalo na sa harapan ng video. Kasi alam ko pinag-aaralan ko nila. Pero malalim akong lumapat. At alam yan ng maraming tao na magulang ako sa laban. Thank you po. Magandang po, napakarami na pong establishment dito sa inyong bayan. Yun ang una po yung mga nagtatayo ng mga malalaking establishment. Kung kayo po ay papalarin, ito po ba ang inyong inaambisyon sa ating pong bayan ng Batangas? Ang lalawigan mo na kasi ng Batangas sabi nga, rich Batangas. Mayamang probinsya. Pero sa nakita ko sa pag-ikot ko,
kailangan may nakapokus ako. Hindi lang ho dito sa 4th District. Kailangan, kung napansin nyo ho, sa 1st District, ang mga delivery, Kalaka, halos yan ang mawalan. So sa akin nung palagay, lalo na yung 1st District, lalo na nung nagsaradong Asocarera, kailangan magkaroon ng industrial park yan. Para yung aking kababayan mahihirap dito sa 1st District na bigyan ng pagkakataon makapagtrabaho. So, sa nakikita ko, 1st District na natin ito. 2nd District, malapit ko yung sa Kapitolyo. 3rd District, punong-puno ng industrial. 4th District, punong-puno. So, ang dapat ito talaga tulungan 1st District kasi layo nila sa Kapitolyo. So, mangyayari ho ito. At pag-aralan ho natin, kasi sabay-sabay ho natin iaangat eh. Hindi pwedeng porke taga-Pati Garcia o sa Pati Garcia o dapat hindi ho mangyayari yan. Pag-aralan ho natin kung saan bayan ko dapat dalahin. Pag nangyari ho ako naging gobernador, kayo isa magiging saksi na bigla ang pag-angat ng probinsya ng Batangas. Magandang hapon po. Renz Pelto po ng Radyo ito. Pinapagin po ninyo na gusto nyo ilapit yung serbisyo sa taong bayan, lalo po sa mga lugar. Paano nyo po gagawin yun? Balik ko ulit ako sa 1st District. Kasi yun, pag ko kayo ilagi nasa Nasugbu, Lian, Kalatagan, sobrang layo. Ang plano ko talaga kung magiging gobernador ako, magkakaroon ng office, mag-opisina ako sa loob ng 4 na beses sa isang bayan sa loob ng isang taon. At doon namin pag-uusapan, kahit kung sa cover court, pupunta ako. Dala ko ang provincial engineering ko, dala ko ang provincial health office ko, dala ko ang PSWDO ko, dala ko yung lahat ng mga katulad. So, para hindi ko pahirapan ang mga barangay captain, hindi ko pahirapan ang mga teachers, kung sakali ako magiging gobernador. At umasa mo sila na makikita nila ang gobernador sa bawat buwan, iba't ibang bayan, no? Kada isang buwan, makikita niyo ako. At isa doon pala, mararamdaman ng maraming tao na nandiyan lang ang gobernador. Follow up lang po sa tanong po ni kasamang Marlon. Sa nangyaring kalabigan po sa atin, may plano rin po ba kayong pa-investigahan kung bakit nangyari yung ganitong sitwasyon, particular sa mga bayan sa ikatlong distrito, sir? Tumbukin naman natin, yun ang kuwari sa mga taas problema. Kaya kung sumabog yung lupa, pababa, madala yung lahat. So patignan natin kung saan yung mga kuwari makaka-epekto. Lalo na sa mga sa baba, sa lugar. Kasi kadamihan ng sa kuwari ngayon, kung matitignan nyo, gusto yung mga puno sa taas. Kasi sa ibang bansa, before kayo magkaroon ng kuwari, napakaraming permits, napakaraming program na ipapalit ninyo kung sisirain niyo yung mundo. Pero dito sa atin wala. Ang subukan natin, pag yun nandyan na ako, pag-aralan natin yung kasi meron naman nung provincial ordinance dito na under mga provincial government lahat na maimbili na. Tingnan natin kung ano yung sa tingin ko ay magiging fair and square sa tao, sa negosyante, at sa mga tao sa bayan na sasakupan. Gob, tanong ko lang, yung tagline po ninyong maiba naman, ano bang pinakamalalim na ibig sabihin nito? Very broad yan eh. Malawak yan. Malawak yung maiba naman. Sa akin lang naman, hindi ako politikong tao eh. Kung mapapansin nyo, simple lang ako sa lahat ng bagay. Kailangan na ng leader. Kailangan na ng leader ng Batangas na tumatayo. Hindi dito kailangan ng politiko eh. Kailangan dito yung leader na nararamdaman ng tao, mararamdaman mo yung kalamas ng mga. Kaya sabi ko mga iba naman, kasi mga mamaya, doon sa mga naglalaban, mababait lang dahil ng eleksyon. Kaya dito sa bayan namin, hindi kami nilalabanan. Ibig sabihin, kontento maraming tao sa pamamalakad namin. Una, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa ngayon, puro ayuda. Nakakasawa na. Ang tingin na sa mahihirap na tao, tulubi. Pero wala konkretong programa. Halimbawa,
Kung ito sana yung programa tungkol sa edukasyon. Walang ganyan. Puro ayuda. Ito yung konkretong programa para sa hanap buhay. Walang ganyan. Ayuda ulit. Sa mga nagkakasakit, ayuda na naman. Walang konkretong programa sa hospitalization, mga public hospital. Kaya sabi ko, Diyos po, sa kawawa ng tao. Pansinin niyo, bayan-bayan, puro ayuda. Puro ayuda. Ayuda na ng ayuda. Dito sa aming bayan, pansin niyo, hindi yung excited ng tao dito sa ayuda. Kasi yung itinatayo natin program dito, katulad sa pag-aaral, nagpatayo kami ng school. So yung mga tao dito, may hirap natin kababayan, lalo na yung mga farmers, tricycle driver, labor, karpintero, gumigising mo sa umaga. Pagising sa umaga, nagpapasalamat sa Diyos. Sabi nila, salamat, eskwelahan na mapag-aral namin. Kaya dito, dito magkakaroon na rin ng industrial park. Hindi namin kailangan ng ayuda kasi magkakaroon na kami ng trabaho. Pag naumpisa na namin yung aming ospital, hindi rin namin kailangan ng ayuda ulit sa ospital dahil may sarili kami ng ospital. So, ang plano ko sana sa probinsya ng Batangas, kung sakali ang mananalo, ayusin ko muna yung mga pampublikong ospital. Pag naayos ko yan, lalo na yung BAT-MC. Ang BAT-MC, wala na akong sisisihin, nandiyan na yan eh. 3 henerasyon na ho ito, yan pa rin ang BAT-MC. Kaya nga ang patong-patong ang mga pasyente. Hindi mo kasi pinag-aralan sa loob ng 30 taon na ganito na yung population ng Batangas. So sa taga Batangas pa lang, punong-puno na. Kaya ito mahihirap natin kababayan, walang puntahan. So pag ako ay nanalo, ito kung tatandaan ninyo, pag ako ay nanalo, ang priority ko muna ayusin ang pampublikong ospital. Padalawa, lagyan ang mga pribadong ospital ng pondo galing sa Kapitolyo para sa ganun kung hindi matatanggap sa mga public hospital, pag pumunta sa private hospital, may maitutulong mo ang provincial government. Padalawa talagang priority ko pag-aaral ng tao. So bukod doon sa ibinibigay ni Governor Mandanas na scholarship, financial assistance o tawag din ipipilitin kong magkaroon ng eskwelahan, katulad doon ang ginawa ko sa bayan ng Bati Garcia. So, ospital, eskwelahan, hanap buhay at agriculture. Habang umuunlad doon ang industrial, habang umuunlad doon ang by district ng mga industrial site, kailangan sabayan ng agrikultura. Kasi bilang food basket ng Pilipinas, kailangan na mapondohan ng provincial government ang agrikultura sa lalawigan ng Batangas. Para na sa ganun gulay pa lang mura na. Alam niyo sa ibang bansa, makikita niyo ang kasaba, over ang stock. Sabi ko, for export ba yan? Alam niyo sabi ng mga farmers doon, hindi ba't offer kayo, mabubulok lang? Hindi kasi ito ay nilalagay sa mga storage para pag off-season ang aming mga kasaba nare-regulate po ang presyo. So, parang dito sa atin, pag tag-kamatis, walang bumili ng kamatis. So, kailangan ng storage. Pag tag-mangga, kailangan may storage. Bulok na kung mangga, walang bumili. Wala din walang processing. Pwede naman nung gawing dried mango. Ang kamatis naman pwede gawing tomato paste, tomato sauce, para sa ganun Pero dapat local para mura. So yun ang hirap Alam niyo, sumasakit ang ulo ko Kasi ang daming problema ng provision ng Batangas. Go Mike, one of your advocacy is yung kalinisan ng paligid at kayo mismo ang dumadampot nga ng basura pag nakita nyo may basurang kalat. Nakita rin namin yung palengke ninyo, napakalinis. Yung wet market nyo, hindi wet, kundi dry market na rin sa linis. Ngayon, kahit anong dampot natin ng basura, kung wala tayong pagtatapunan na state-of-the-art sanitary landfill, ay masasayang lang po yung pagdadampot ng basura. Part ba ng inyong master plan na magkaroon po ng talagang state-of-the-art sanitary landfill
na higit pa ang buong lalawigan ng Batangas? Balik mo tayo sa Padre Garcia. Sa Padre Garcia, wala kami sanitary landfill. So lahat kinokolekta ng aming Menro, pero meron mo kami dito na machine na pagtunaw ng basura. So, mga 3 years na, kompleto na. Panggiling ng basura, pambasag ng basura, paggawa mo ng organic fertilizer na kinukonvert ang basura. So, meron mo kami yan sa Padre Garcia. So, 10% lang po ng aming waste materials ay tinatapon sa sanitary landfill. So, kung ang Batangas ako sakasakali, ako'y maging gobernador, nandiyan ang negotiation ng bawat mayor. Kailangan kasi ng mga municipal mayor na matulungan ang probinsya. At pag gobernador naman ako, hindi ko sila pababayaan. Kakain ko yan kasi hindi naman lahat ng mayor bukas yan. Pero kailangan kasi sabay-sabay yung mga walang may iwanan dapat doon sa 29 municipalities. Kasi yung 5 city, kaya-kaya na nila yan. Ang problema ko na lang dito ay 29 municipalities. Kailangan walang maiwanan sa bawat isang bayan, lalo na sa lalawigan na